Welcome to Teacher Lumaband's YouTube channel. Today, we have an exciting and enlightening video prepared for you. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment as we delve into the intriguing topic of morality, an in-depth overview. Your safety is of utmost importance to us, so sit back, relax, and enjoy the video from the comfort of your surroundings. May you always be blessed by God's grace in all your endeavors. Have a wonderful day of learning ahead. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Morality refers to the set of standards and principles that guide individuals in distinguishing between right and wrong, enabling them to live cooperatively within groups. Morals are the beliefs about what is right and wrong, forming the basis of ethical behavior and societal norms. Ang moralidad ay tumutukoy sa hanay ng mga pamantayan at alituntunin na gumagabay sa mga individual sa pagkilala sa pagitan ng tama at mali na nagbibigay daan sa kanila na mamuhay ng sama-sama sa loob ng mga grupo. Ang moral ay ang mga paniniwala tungkol sa kung ano ang tama at mali na bumubuo ng batayan ng etikal na pag-uugali at mga pamantayan ng lipunan. 4 Principles of Moral Discernment or Judgment. First, Principle of Formal Cooperation. This principle applies when a person intentionally aids another in committing a sinful or immoral act. This type of cooperation signifies direct involvement and agreement with the wrongdoing. Second, Principle of Material Cooperation. This occurs when a person's actions indirectly or unintentionally contribute to another's immoral act. Although the individual does not approve or intend the wrongdoing, their actions play a role in its occurrence. Third, Principle of Lesser Evil. This principle is invoked when a person is faced with two immoral options and must choose the one that is less harmful or objectionable. It reflects the idea of minimizing harm in unavoidable ethical dilemmas. 4 na prinsipyo ng moral discernment o paghuhukom. Una, prinsipyo ng formal na kooperasyon. Nalalapat ang prinsipyong ito kapag ang isang tao ay sadyang tumulong sa iba sa paggawa ng makasalanan o immoral na gawain. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay nangangahulugan ng direktang pakikilahok at pagsang-ayon sa maling gawain. Pangalawa, prinsipyo ng material na kooperasyon. Ito ay nangyayari kapag ang mga aksyon ng isang tao ay hindi direkta o hindi sinasadyang nakakatulong sa immoral na gawa ng iba. Kahit na ang individual ay hindi aprobahan o nilayon ng maling gawain, ang kanilang mga aksyon ay may papel sa paglitaw nito. Pangatlo, prinsipyo ng lesser evil. Ang prinsipyong ito ay ginagamit kapag ang isang tao ay nahaharap sa dalawang immoral na opsyon at dapat piliin ang isa na hindi gaanong nakakapinsala o hindi kanais-nais. Sinasalamin nito ang ideya ng pagliit ng pinsala sa hindi maiiwasang mga problema sa etika. Fourth, Principle of Double Effect. This principle provides guidelines for determining the moral permissibility of an action that achieves a good outcome but also leads to negative consequences. To be morally permissible, the following conditions must be met. The action itself must be morally good or neutral. The good effect must not be achieved through the bad effect. The intention must be directed toward achieving the good effect, with the bad effect being an unintended side consequence. There must be a proportionately grave reason to allow the bad effect. Pang-apat, prinsipyo ng dobleng epekto. Ang prinsipyong ito ay nagbibigay ng mga patnubay para sa pagtukoy sa moral na pagpapahintulot ng isang aksyon na nakakamit ng magandang kinalabasan ngunit humahantong din sa mga negatibong kahihinatnan. Upang maging pinahihintulutan sa moral, ang mga sumusunod na kondisyon ay dapat matugunan. Ang aksyon mismo ay dapat na mabuti sa moral o neutral. Ang mabuting epekto ay hindi dapat makamit sa pamamagitan ng masamang epekto. Ang intensyon ay dapat na nakadirekta sa pagkamit ng mabuting epekto, na ang masamang epekto ay isang hindi sinasadyang epekto. Dapat ay may proporsyonal na matinding dahilan upang payagan ng masamang epekto. Types of moral attitude. First, callous, an attitude marked by an insensitivity to the suffering and problems of others, often characterized by indifference or a lack of empathy. Second, strict, a moral disposition where an individual chooses the most difficult or rigorous path, often adhering rigidly to rules and principles. Third, Pharisaical refers to an attitude of insincere self-righteousness, where one shows excessive concern for outward appearances of morality while neglecting genuine moral values. Fourth, scrupulous, a moral attitude where a person is excessively afraid of committing any wrong, often leading to an overly cautious or obsessive approach to morality. Fifth,
Lacks a mindset that dismisses or minimizes the distinction between good and evil, often leading to moral indifference or carelessness. Mga uri ng moral na saloobin. Una, kales, isang saloobin na minarkahan ng kawalan ng pakiramdam sa pagdurusa at mga problema ng iba, na kadalasang nailalarawan sa pamamagitan ng kawalang interes o kawalan ng empatiya. Pangalawa, timahigpit, isang moral na disposisyon kung saan pinipili ng isang individual ang pinakamahirap o mahigpit na landas, kadalasang mahigpit na sumusunod sa mga tuntunin at prinsipyo. Pangatlo, pharisaical, tumutukoy sa isang saloobin ng hindi tapat na katwiran sa sarili, kung saan ang isang tao ay nagpapakita ng labis na pagmamalasakit sa panlabas na anyo ng moralidad habang pinababayaan ang tunay na mga pagpapahalagang moral. Pang-apat, scrupulous, isang moral na saloobin kung saan ang isang tao ay labis na natatakot na gumawa ng anumang mali, kadalasang humahantong sa isang labis na maingat o obsessive na diskarte sa moralidad. Panglima, talax, isang mindset na itinatakwil o pinapaliit ang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama na kadalasang humahantong sa moral na kawalang interes o kawalang ingat. Defective norms of morality. Defective norms are philosophical beliefs or systems about morality that deviate from universally accepted moral standards. First, hedonism, Jeremy Bentham. Morality is based on the pursuit of pleasure and avoidance of pain. Actions are deemed moral if they bring pleasure and immoral if they cause pain. Second, utilitarianism, Herbert Spencer and Charles Sanders Peirce. Morality is judged by the outcomes or results of actions. An act is considered good if it achieves one's goals or maximizes benefits and bad if it fails to do so. Mga depektong pamantayan ng moralidad. Ang mga depektong pamantayan ay mga pilosopikal na paniniwala o mga sistema tungkol sa moralidad na lumihis mula sa pangkalahatang tinatanggap ng mga pamantayang moral. Una, hedonismo, Jeremy Bentham. Ang moralidad ay batay sa paghahangad ng kasiyahan at pag-iwas sa sakit. Ang mga aksyon ay itinuturing na moral kung nagdudulot ito ng kasiyahan at immoral kung nagdudulot ito ng sakit. Pangalawa, utilitarianism, Herbert Spencer at Charles Sanders Peirce. Ang moralidad ay hinuhusgahan ng mga resulta o resulta ng mga aksyon. Ang isang kilos ay itinuturing na mabuti kung ito ay nakakamit ng mga layunin ng isang tao o nagpapalaki ng mga benepisyo at masama kung ito ay nabigo na gawin ito. Third, moral rationalism, Immanuel Kant. Human reason is the sole source of moral laws. Morality is determined by rational thought and universal principles rather than emotions or external authorities. Fourth, moral evolutionism, Friedrich Nietzsche. Morality evolves and is not absolute. It changes over time as society progresses toward a perceived perfect moral scale. Fifth, moral positivism, Thomas Hobbes. State laws are the ultimate basis of morality. Actions are good if they align with the laws of the state and bad if they oppose them. Pangatlo, moral rationalism, Immanuel Kant. Ang katwiran ng tao ay ang tanging pinagmumulan ng mga batas moral. Ang moralidad ay tinutukoy ng makatuwirang pag-iisip at universal na mga prinsipyo sa halip ng mga emosyon o panlabas na awtoridad. Pang-apat, moral evolutionism, Friedrich Nietzsche. Ang moralidad ay umuunlad at hindi ganap. Ito ay nagbabago sa paglipas ng panahon habang ang lipunan ay umuunlad patungo sa isang pinaghihinalaang perpektong sukat ng moral. Panglima, moral positivism, Thomas Hobbes. Ang mga batas ng Estado ay ang pinakahuling batayan ng moralidad. Ang mga aksyon ay mabuti kung ang mga ito ay nakaayon sa mga batas ng Estado at masama kung sila ay sumasalungat sa kanila. 6. Moral senseism. Morality is guided by a special human moral sense that distinguishes between good and evil. Actions are moral if they align with this innate sense and immoral if they contradict it. 7th, communism, Sir Thomas More and Karl Marx, denies the existence of God and views religion as a tool for oppression. Does not acknowledge human freedom or the immortality of the soul. Treats humans primarily as economic entities, focusing on collective welfare rather than individual moral or spiritual values. This detailed framework highlights the principles and complexities of morality, its various attitudes, and the diverse philosophical perspectives on what constitutes moral behavior. Pang-anim, moral senseism. Ang moralidad ay ginagabayan ng isang espesyal na kahulugang moral ng tao na nagpapakilala sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga aksyon ay moral kung ang mga ito ay nakaayon sa likas na kahulugan na ito at immoral kung sila ay sumasalungat dito. Ikapito, komunismo, Sir Thomas More at Karl Marx. Itinatanggi ang pagkakaroon ng Diyos at tinitingnan ng relihiyon bilang isang kasangkapan para sa pang-aapi. Hindi kinikilala ang kalayaan ng tao o ang immortalidad ng kaluluwa.
Pangunahing tinatrato ang mga tao bilang mga entidad sa ekonomiya na nakatuon sa kolektibong kapakanan sa halip ng mga individual na moral o espiritual na pagpapahalaga. Itinatampok ng detalyadong balangkas na ito ang mga prinsipyo at komplikado ng moralidad, ang iba't ibang mga saloobin nito, at ang magkakaibang pilosopikal na pananaw sa kung ano ang bumubuo sa moral na pag-uugali. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about values education, lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.